Hey, how are you guys? Talk about WordPress na. Pero alam nyo, July 31 na. My God, July 31. Susunod na, bukas, August na. August na. Tapos pagkatapos ng August, Bear na. Whenever I see girls and boys, ayan na. Ang bilis ng panahon, Asa na yung nagsabing 2026 will be my year? Kamusta na kayo? Noong January, 2026 will be my year. Ano nangyari? Wale, ganun pa rin. Mas mahirap pa. Tingnan mo nga, inabutan na tayo ng Pasko. Ay, nako. Pero ganun pa man, life must go on. At itong mga recruiter na kumokontak sa akin, sila mismo sa isang kumpanya, hindi nila alam ang nangyayari. 3 recruiter, di alam kung ano nangyayari sa status ng aking application, no? So, may isa, meeting dito. Tapos ka na sa isa naman, tatlong recruiter ang ka-meeting ko. Diyos ko, huwag naman ganon. Okay, Sweet Hazel, Tambayan, Cakes and Coffee dito sa may Ipil Street, Marikina Heights. Kagabi, nandun tayo. Okay, let's talk about WordPress, WordPress, kasi alam nyo, nung WordPress is a content management system, website builder. Ano na to, may database. Ang WordPress, para siyang, pag sinabi content management, para siyang Facebook, na ikaw mag-upload ng picture, tapos, ikaw mag-upload ng video mo. Dati kasi ang mga tao, hindi ko nababanggitin yung date, pero decades ago, hindi ka pwedeng mag-upload basta-basta sa internet without website person, Hindi ka gaya nung pumasok yung Facebook, ikaw na mismo nag-upload. Kaya lang ang problema sa Facebook, lahat kayo nasa Facebook. Tapos nagiging first in, first out, Yung pinost mo ngayon, mamaya matatabunan na yan. Kasi hindi naman ikaw may-ari ng Facebook, hindi mo siya kahit ipin mo pa yan, kumbaga wala masyadong balik unless you boost it. You boost it na hindi mo naman alam kung talagang yung binayad mo working. Sabi ng iba gumagana kasi sa YouTube ganun or sa Google itself, mga Google search algorithm. Based on my study, nag-aaral kasi ako certified ako ng Google Ads Performance Max. So ganun, magbabayad ka, tapos ipapalaganap na nila yung mga binibenta mo or yung website mo. Ganun. Siguro totoo naman kasi nagbayad ka na Malalaki yung binabayad. Sometimes $100 in a month to be able to to make the AI powered performance max work, Para gumana siya, kailangan magbayad ka ng ganun. Na pinapromise naman ng Google itself na may babalik yun sa'yo in revenue kasi nga nakokontrol na nila ang algorithm. Siyempre, papalaganap nila yung site mo sa mga taong, yung mga nagbayad. Yung mga hindi, diyan ka muna. Hindi ka nagbayad, di ba? Wala ka namang binayad. Diyan ka na lang muna sa site. Di ka lalabas sa ranking, gano'n. Gano'n na ngayon. Minsan per keywords pa. Ngayon, itong WordPress, makikita nyo to sa wordpress.com or wordpress.org. May free nito So, punta lang kayo sa YouTube, aralin nyo kung paano, mag-setup nito. Actually, madali lang kasi meron tinatawag na what you see is what you get. WYSIWYG, tawag namin, what you see is what you get. Hindi kagaya nung unang panahon na nagko-code kami. Kino-code sa notepad, Tapos, tsaka palang lalabas yung mga images, backgrounds, and text, ganon, and forms. Ngayon, hindi na, WYSIWYG, what you see is what you get. Yung iba pa nga, drag and drop Ngayon, may sinasabi sila, may mga AI tools daw na gumagawa na ng website. Kaya niyang gumawa, pero kaya mo bang i-maintain or i-manage? Yun ang problema. Pagka ginawa ng AI, kaya mo ba siyang i-manage? Kasi papasukin mo yung loob ng website Papasukin mo yung loob ng system niya para mapalitan mo yung, halimbawa, updates, what's up, what's new, di ba? Kailangan pasukin mo yun, hindi mo yung pwedeng i-asas lahat sa AI. Kasi yung AI, gagawin lang niya, nakikita niya. Kung binigyan mo siya ng profile, yun, lalagay niya yung profile na yun. Ngayon, kung mag-edit ka na, pupunta ka pa rin ba kay AI, tapos sabi mo, change this, change that, kasi ang mga website may mga passwords yan, password protected yan. Hindi naman pwedeng lahat na nagpa-prompt sa ChatGPT tool, makakapasok. Minsan may nakikita ko, i-prompt mo lang, delete all the account of this, ganyan, may kaaway ka,
Let's say Jane Doe. Delete all the accounts of Jane Doe on the internet. No? Sabi nila, gagana daw. Parang, isipin mo yun, pinramp mo lang, ano yun? Kapangyarihan ng Diyos. Pinramp mo lang yung words na yun, mababago na yung, yung World Wide Web. Hindi yata. Parang mga clickbaits lang yun. Kasi may mga passwords pa rin yung, yung mga server, no? Yung password protected pa rin siya. Pero hindi natin alam, later on, para baka magkagulo-gulo na. Dahil sa kapangyarihan ng AI, no? We'll have another vlog with that, no? Yung power ng AI. And then, balik muna tayo sa WordPress, no? WordPress is, WordPress without limits. Sa simula, para magkaroon ka ng WordPress, yung pupunta ka muna sa, hosting company, kagaya ng Bluehost, GoDaddy, Hostinger, HostGator. Tapos sa loob nun, meron na rin choice na mag-setup ka ng WordPress mo. Tapos, pwede ka na rin kumuha sa kanila ng domain. Yung domain is the .com. Let's say, sabihin na natin art gallery, alibawa sabihin na natin lauraartgallery.com. Yun, makukuha mo yung name na yun, magiging sa'yo yun. Magkakaroon ka na rin ng email for that. Tapos, pag kagaya niyan, pag nakuha mo na, magkakaroon ka ng sa mga gilid niya, sa mga bars. Ito sa mga bars. Ayan, yung sinasabi sa inyo, get your website for free. Lumalabas, mga pinaka-minimum ngayon yan, nasa 100 gig. That's the business plan. It will take you around, medyo magastos na eh. Ayan, $3 a month. Ayan, mga ganun. $3 a month. Tapos, after that, sabihin natin, after that na nakuha mo na yung name mo, ayan, make sure lang nakunin yung name nyo, tapos, yung unique siya. Dahil hindi ka naman makakapasok ng, pag di unique, kailangan wala pang may-ari ng .com mo. Tapos, pag na-install yan ng mismong hosting company at a click, sabi mo lang, you want WordPress, pak, yun na, content management system website. Kasi sa website, pwede ka na rin kasi gumawa ng sarili mong Facebook. In a nutshell, Facebook, pwede kang gumawa ng sariling YouTube, pwede kang gumawa ng sariling Jobstreet, mga ganon, pwede kang gumawa ng sariling Amazon. Ang problema lang kasi niyan, yung system kasi, pagka, halimbawa, sabihin natin, pwede kang mag-setup ng maliit na Amazon mo. Kaso yung data nun, yung bandwidth nun, kagaya ng Amazon, di mo siya pwedeng pantayan kasi may mga data center na siya dahil sa dami ng lumalapit sa kanya. Tapos may mga tao na siyang nag-clear ng mga orders, gano'n. Kaya nagiging complicated. Hindi basta-basta kakalabanin mo lang sila website to website, no? Amazon, Amazon.com, ikaw Amazondin.com. Parang akala mo parehas na kayong sikat at malaking kumpanya dahil meron ka ring website na kagaya niya. Hindi ganoon, may operation siya sa loob kaya $1 billion ang halaga ng mismong Amazon, di ba? Or mismong Facebook. O, di ba? Marami namang nag-attempt na kumalaban sa kanila pero hindi naman din nila malabanan kasi sikat na eh. Mas gusto ng mga taong pumunta ron sa tried and tested na kaysa ron sa mga baguhan. Pero in a nutshell, kaya mong gawin yung system. Using this one, kasi ngayon lumalabas, parang 30% ng mga website ay WordPress na. Ginagamit siya ng malalaking kumpanya kasi matibay siya. Tsaka marami ng bugs na inayos dito. Matagal na rin kasi ito. Dekada na rin nag-operate ito. Eto yan. Pagpasok mo sa dahil nga WYSIWYG, kita nyo, walang coding. Parang kagaya ng Canva. Kita nyo yung Canva. Kiniklik lang ka. Kiniklik nyo. May nakalagay dito na Ixiom, which is the name of the template, no? Ixiom. Pinalitan niya na AS LLC Recruitment Agency. Kasi recruitment agency itong ginagawa natin. Parang Jobstreet. Siya. So yan, pina-upload na picture. Yan. Para sa banner, no? So nagiging nakikita nyo na ina-operate na natin ng dahan-dahan yan. Ang tawag dito sa area na to, nandito tayo sa Teams. Pumasok tayo sa Teams. Dito sa sidebar, may nakita tayong Teams. So, ibig sabihin, THEME. So, kumuha tayo ng isang design, pre-made design, which you will have thousands and thousands, no? Pero napili natin ito dahil malinis. Kasi pag malinis siya,
Mukhang formal, mukhang decente, mukhang pang international. Tapos, highlighted yung mga text. Just like, what you say, Apple, no? May mga Apple products, ganyan lang sila mag-design. Minimalist. Tapos, nag-highlight yung text. Tignan nyo, wala man siyang logo pa, pero yung nag-highlight na yung, yung text niya. Parang IBM, ganun. Pero may logo siya, ayun. Ngayon, kinlik lang yan, no? May mga, parang ordinaryong social media. Kinlik. Kaya lang, tignan mo yung presentation ng logo niya. Yung logo niya, square. So, iisipin mo, mas maganda sana kung puti yung background ng logo, di ba? So, yun ang pupunta ka na sa Canva or sa ChatGPT, patulong ka na, paalis mo yung background na gray para maging puti, para malinis dun sa taas. So, dyan dumadaan yung designer, no? Designer na. Pag designer ka na, tapos nilagay niya tong view na New York, no? Ayan, building view. Ayan. Dahil Pilipinas ka, so kabit mo yung Makati skyline, no? Tapos nasa iyo na rin yung gusto mo ng monochrome dahil gumamit siya ng black and white, no? Tapos pwede mo lagay dito yung Google Maps, which is also a plug-in. So, ang mga kinakabit sa WordPress, ang tawag dyan mga plug-in. Let's say gusto mo magkaroon ng time dito sa baba dito ng ng website ng WordPress. Plug-in 'yon, clock plugin. Karamihan ng mga plugins ay libre. May mga libre at may mga pro version. Alam niyo naman na lahat naman ganun, may ganun kahit saan ka naman magpunta, kahit Canva or CapCut, di ba? May libre, may pro. So kung binabayaran ka naman, malaki naman ang kontrata mo dito, hindi mag-pro ka na. Minsan may pro naman ngayon na daily or weekly. May nakita ko sa Canva daily, weekly, monthly na Hindi naman yung sinasabi niyang monthly kagad May daily na So yan. Ngayon, ito yung mga pages mo, no? Yan muna yung nilagay nung pre-made, no? Tapos magkano ka lang dun sa gilid, may lalabas dyan pages. Drop down, add pages. So lagay mo na lahat yun. Home, about us, our products, our services, blogs, links, no? Find the job, no? Yung find the job, lumalabas yun dun sa, eto na. We call it plugins, no? Ayan, no? Nakalagay plugin marketplace. Sabi siya yung dinadagdag siya. Automatic dagdag. Let's say, ito ay car rental. Hindi you search plugin for car rental. Naka-search niya. May kasama mga pages yun. Oh, do you want to rent? Ganyan. So, tapos meron na rin siyang pages for kotse. Yung mga kotse kire-rent mo, no? Pero this time, ang target natin is job hunting. So, WP, job opening, job listing, career plugin, and recruitment plugin. So, yan. Nakita niyo yun? WP, job hunting. Job manager, ayan, WP, job manager. As you can see here, nakalagay, $3 a month. Meron silang, meron din WP, job listing free. So, yung mga free, gumagana yun. Kaya lang, syempre, yung mga pro, may mga extra sila. So, dun lang lumalaki yung cost. Pero talaga namang yung may mga bayad, may mga customer support. Yun ang maganda ron. Total, job hunter naman yung website. Maganda yung pro na. So, magbabayad sila ng monthly. May support, tatawag ka pag nagloloko yung software. Kasi minsan may mga updates, may mga updates. Pag nagloloko yung software, pwede mo silang tawagan, tapos checkin nila kung ano nangyari. Tapos bibigyan ka nila ng solution. No, meron pa nga dito mga iba, one time no, magbabayad kayo for life na Minsan $120. $120 for life na yun. Sabihin, hanggat ito ang business mo. O gusto mo gamitin yung software na. So, ang dami, di ba? WP job hunting, no? Tapos, after that, maghanap ka rin ng job listing plugins or job manager para may control ka. Tapos, ito yung security. Yung security, lagay ka rin, word fence. Ang tawag nila, word fence. Kailangan kasi sarili mo na tong website, ikaw na rin dapat take care ng kanyang security or virus, no?
Yan. Kaya kailangan ng website manager or website developer or website maintenance. Kaya maganda sa mga sites na to, mini-maintain, hindi siya talaga mura na kaysa sa mag-Facebook ka. Kaya lang, ikaw talaga pupuntahan dito. Pag sinabing, yan, Ajax LLC, recruitment, ikaw talaga pinuntahan. Hindi siya by accident na ikaw talaga naghanap siya ng trabaho sa'yo. No? Let's say, papuntang magsisima, no? Ganun. Diba? Kasi sigurado sila na ito yung kumpanya. Pag nagbayad sila dito, kasi pwede ka rin magbayad dito through GCash or PayPal, gano'n. Kung may hiningi silang fee, ayun. Pwede mo na rin i-attach dito. Tapos, pagkatapos nun, backup system. Kailangan i-backup mo rin yan. I-assign mo. Kuha ka ng backup software. Sometimes, pwede may backup to ng daily, weekly, daily. Tapos, meron siyang choice na pag binackup mo, ilang araw nag-backup. Backup ka ngayon, bukas, Sabado, backup ka sa linggo. No? Pwede mo i-set yun 3 times. Tapos, yung sa Lunes, i-overwrite mo na yung pwede yun, i-override mo na yung Friday. Para hindi masyado kumakain ng space, no? Sabi mo sa kanya, i-override mo na yung Friday. Yung ngayon. Para 3 beses ka lang nag-backup, no? Kasi kailangan, minsan marami nangyayari in a day. Ayun, tapos syempre, SEO. Gusto mag-SEO, mag-type ka rin ng SEO. Search Engine Optimization. Dun sa plugin na hinahanap mo. So in a nutshell, ganun lang kasimple yung paggawa ng website na yun. By using themes and plugins. No, as you can see, yun real time, makikita mo na talaga yung gawa mo. As you go along, parang makikita mo talaga. View ka lang ng view using the bar on the side. Ayun. Yung gumagawa ako ng ganun. Kung gusto niyo bumalik sa WordPress website, kasi parang may narinig ako bumabalik na rin daw mainipin talaga yung mga tao no? Ayaw na sa social media. Kasi sa social media parang maraming dead end, parang malawak. Para ka lang nagpapachismis sa buhay mo pero wala naman actually talagang nag-i-inquire o gano'n. Gusto mo lang i-post. Diba? Nakikita mo pa para may obligasyon pa tayo mag-post. Yung mga tao, parang obligado pang mag-post Parang tawag nga nila proof of life. Nung una, hindi ko pa naririnig yung mga yan, proof of life para malaman yung buhay ako. Diba? Lumalabas parang tayo pang may responsibilidad sa social media. No? Na magbigay na buhay tayo or ano pa ba isa? Tama, proof of life nga lang. Ito pa pala yung late post, no? Late post. Parang parang guilty ka pa na late pa yung pag-post mo, no? Parang yung amo mo nag-aantay ganun. Ayan ang buhay natin ngayon. Peace.